At samaam pa ito sa kama at akmang tatapakan ito. Bigla nagulat ang ating bida. At napasigaw ito, huwag. Ngunit nadiinan na ito ng paa sa dibdib, kasabay nun na pumasok sa alaala ng ating bida nung masaya nila pag-uusap ni Granny at ng kasama niya intern doctor. Siguradong pagod ka na sa pakikinig sa matandang lola na katulad ko ng kakakwento, ang Dr. Choi ay mas katulad ng aking anak kumpara sa akin sarili, as expected. Si Dr. Choi ang pinakamagaling gumamit ng syringe isang vein injection. Dapat sinabi mo sa akin na hindi ka kumukuha ng dugo. Sabi nagmatanda, at sumagot ang intern doctor, sinubukan kong sabihin sa iyo, Granny, pero paulit-ulit mong sinabi na hindi mo ito gusto. Ito ang tagpo na alala niya bigla niya nilapitan ang matanda babae na umapak sa pasyente at itinulak niya ito. Ag, sabi ng matandang hanggal, anong ginawa mo? Anong klaseng doktor ka? Nanakit ka ng tao, kakasuhan. Kita naririnig mo ba ako? Habang tinulungan ito ng kapwa niya hanggal, nakatingin ang ating bida, at namumula ito sa galit. Sabi naman ng isang hanggal na tumulong sa kapwa hanggal. Anong tinitingtingin mo? Gusto mo ba ng tiket sa impyerno? Gedges, anong kayang gagawin niyo sa titig na yun? Sabi ng matandang hanggal habang nakatingin sa ating bida. At lumabas ang system na kulay pula. Makikita sa system ang mga warning sign nito. Warning, warning, warning. Patient mood vitality 2/10 mean symptoms dyspnea chest pain, hemoptysis expectoration illness location lung read diagnosis pneumonia traumatic pneumothorax neurogenic shock current condition urgent progress very poor, anamnesis stomach cancer gastrectomy the passive skill will to live has been activated. Disease resistant and viability have increased passive, time remaining 2 minutes. Wala akong oras para magalit sa kanila, kailangan ko munang matignan si Granny. Bulong nito habang nag-aalala ito at pinagpapawisan. Hindi maganda ito. It's a traumatic pneumothorax. Nakita sa system ng ating bida na bali ang ribs nito. Maya-maya ay dumating ang mga security guards at hinuli ang mga ito hinawakan ang matandang hanggal at nilagay ang kamay nito sa likod, nagsisigaw ito bitawan mo ako. Nagsalita na ang aming pinuno, mga demonyo. Mapaparusahan kayo lahat balang araw. Manahimik ka, sagot ng security. At mula sa likod ng ating bida ay mayroon nagsalita babae, ikaw si intern Choi Jae-sok, tama ba? May tinawagan ako doctor in charge ang sabi niya sa akin ay pupunta daw siya agad. Lumingon ang ating bida sa babae nagsalita at bamulong ito. Tinawagan niya ang doctor in charge. Thank God, pero sa kanyang kasalukuyang estado, maaari siyang mamatay anuman sandali. Hindi, huli na ang lahat, sabi ng ating bida, ano? Sagot ng babae, lumakas ang boses ng ating bida at huli na. Gawin na natin ngayon, sisigutin ko ang buong responsibilidad. Ano ka, hindi na naituloy ang sasabihin ng babae, muling sumigaw ang ating bida at hinawakang ang stethoscope. Kung iiwan natin ang pasyente ng ganito, mamamatay siya mangyari maghanda ng thoracentesis set kaagad. Stop, sabi ng babae, gagawin mo ang buong responsibilidad na sinasabi mo. Maaari akong magbigay ng thoracentesis set, gayunpaman paano ka magiging responsable para dito? Susuko ka na ba sa pagiging intern o ano? Tumawag ako, kaya mas mabuting maghintay dahil siya ay nasa kanyang. Pinutol ng ating bida ang sinabi ng babaeng nurse at sumagot na, ako ang sisihin, aakuin ko, habang nakatingin ito pasyente. Aakuin ko at umalis ka sa hospital. Please prepare a thoracentesis set. At sinimulan ng asikasuhin ng ating bida ang pasyente. Napatingin ang nurse at sige ihahanda ko kaagad, sandali lang. Habang nakahawak ang kamay nito sa ulo, muling tinignan nito ang pasyente at muli bamulong sa isipan, walang oras para makipagtalo dito. Pag-isipan natin ang mga kahihinatnan nito mamaya. Muling lumabas ang system na kulay pula, warning, warning, warning. Patient mode vitality 2/10 mean symptoms dyspnea, chest pain, hemoptysis expectoration illness location lung read diagnosis pneumonia traumatic pneumothorax neurogenic shock current condition urgent progress very poor. Anamnesis stomach cancer gastrectomy the passive skill will to live has been activated. At ginagamot na ng ating bida ang pasyente, nakatitig naman ang nurse at bamulong ito. Sinunod ko ang sinabi niya dahil hindi ako nakakibo sa kanyang paninindigan, pero
Paano ma-diagnose na isang intern ng traumatic pneumothorax at agad itong gamutin sa pamamagitan lamang ng visual na impeksyon at ang auscultation? Bulong ng nurse. Sisimulan na nating ang thoracentesis. Choi Jae-seok, hawakan mo ang iyong sarili at yakapin siya. Bulong ng nurse. Inihanda na ang syringe at ini-injection ito sa pasyente, nag-isip ang ating bida. Kailangan kong magtagumpay, please. Maya-maya lumabas ang system, kulay dilaw ito. Susid na patingin ang ating bida. Hindi ito makapaniwala. It's a success. Treatment bonus. The treatment bonus will be applied to the level 4 report patient. The duration of effectiveness of the passive skill will to live has doubled. Natuwa ito at sinabi it's a success. Luckily the patient is. Bigla dumating ang doctor in charge ng pasyente. What exactly are you doing? Sabi ng doktor na bagong dating. Narinig ko may emergency, kaya dumating ako, pero ano ibig sabihin nito? Napatingin ang ating bida. At sa rooftop pinagpatuloy ang pag-uusap ni 2.at nang makarating sila tinulak ng hanggal na doktor ang ating bida. Baliw ka ba? Wala ka ba sa sarili mo? You should have called me. Sino ka sa tingin mo at nagdesisyon ka ng ganon? I'm so sorry. Sagot ng ating bida. Ganyan bang ugali ng taong nagsisisi? Kung mamamatay yung pasyente, paano mo pinaplanong panagutin ang ginawa mo? Taking off your gown won't be enough. Sigaw nito sa ating bida, na nakaturo pa ang daliri sa surgical gown. Tumalikod ang hanggal na doktor at napakamot ito ng ulo at naimiwan. Ha! Hindi ako makapaniwala na may lalaking tulad mo na pumunta sa aming hospital. Kung may mangyaring masama sa pasyenteng iyon, kargahin mo ang lahat. Muling humingi ng tawad ang ating bida. I'm sorry. At ulong ito. Walang magiging problema dahil sinuri ko na ang estado niya bago mo ako tinawag dito. At naisip niya ang system na lumabas sa harapan ng pasyente. Current condition normal, mabuti na lang malakas din ang loob ni Granny na mabuhay. Pero isa akong intern sa ngayon, kaya hindi siya nagkakamali. Ikaw ay nasa bahay ng aso. Muli naalala ng ating bida noon siya ay si Dr. Jong Hee-jin. Jong Hee-jin, gagawin mo ba talaga yan? I'm sorry, kung talagang nagsisisi ka, ipakita mo sa akin na ikaw ay. Pero paano ako naging kalmado sa sitwasyon iyon? Hindi tayo nandito para intindihin ang sakit ng pasyente, isipin mo na lang na iligtas sila at wala nang iba pa, kumilos kalmado. Hindi pwedeng maging magaling na doktor ang lalaking madaling madala ng emosyon. Mas magaling ako kay Taeshak Sambay. At lumabas muli ang system na kulay asol. Passive skill, new frozen heart LV. 1. You can calmly analyze a patient and their illness without being influenced by your emotions even in an emergency or unexpected situation. Your stats do not drop. Maximum level 15.5. Patuloy pa rin ito, bahagyang nakayuko at nasa likod ang mga kamay. Kung hindi dahil doon sa nakaraan ko, baka hindi ako nagtagumpay sa paggawa nito ng mahinahon. Bulong nito, nagkamot uli ng ulo ang doktor na hanggal, whatever ano ang masasabi ko sa isang baguhan na tulad mo, hindi naman umiimik ang ating bida. Tuloy pa rin sa pagsasalita ang doktor na hanggal at dinuro-duro ito sa dibdib. Gayunpaman Choi Jae-seok, ikaw na ngayon ang black sheep sa paningin ko, mas mabuting kumilos ka ng maayos. Oo, naintindihan ko, sagot ng ating bida. Well, napagdaanan ko na iyan kaya alam ko kung ano yun. Bulong sa isip ng ating bida. At tumalikod na ang doktor na hanggal. Shish. Sayang ang oras ko, sabi nito nang nakasimangot. Nang makaalis na ang doktor na hanggal, maya-maya ay may tumawag sa pangalan ng ating bida. Choi Jae-seok, lumingon ito at si Dr. Jung Mayungon. Pwede ba tayo mag-usap, ikaw at ako? Inabutan nito ng soda in can. Salamat po. Nakaupo ang ating bida sa bench at si Dr. Jung Mayungon ay nakatayo. Narinig ko ang kwento na gumawa ka ng paggamot sa iyong sariling pasya. Opo, sagot ng bida. Mabuti naman dahil nagtagumpay ka. Pero maaaring walang pangalawang pagkakataon. Malungkot na sumagot ang ating bida, alam ko kung ako'y man ay mali ito ay magiging kakilakilabot. Ngunit sa tingin ko ito ay magiging kasing kaila-hilakbot kung hindi ako nagpasya ng ganoon. At hindi ko pinagsisihan ang aking naging desisyon. Napatingin si Dr. Jung Mayungon sa ating bida. Worry, tinansya ito. Nandoon na nga tayo pero hindi pa rin nararapat ang ginawa mo, sagot ng doktor. Tama po kayo.
Gaano kalakas ang loob ng isang intern na maggamot bulong ng matandang doktor? Pero isa kang intern. Opo, ito ay aking pagkakamali. At alam ko po yan, sagot ng ating bida. Habang nakaupo si Choi Jae-zak, parang may narinig itong boses na ikay nagulat niya. Ikaw fuck, may nakikita ka na naman diba? Sa kanya pag-iisip, parang mayroon siya narinig na boses. Ikaw fuck, may nakikita ka diba? Sumagot sa isip ang ating bida, may nakikita. Parang ano? Ang bintana ng katayuan. Muling sumagot ang boses na parang nagsasalita ito sa hangin. Higit sa lahat, paano niya nalaman? Lumingon ito at hinanap niya kung saan nangagaling ang boses, tinignan niya rin, ang kausap niya na si Dr. Jung Mayungon, ako ay. Sabi ng bida na agad naman nasagot ni Dr. Jung Mayungon, o kaya iyon ang naramdaman. Napapikit ito at ngumiti sa sarili habang hawak ang iniinom na soda nito. Natakot ako sa wala, kaya pala, biro niya. Hayaang na natin ito sa panahon. Sabi ng doktor na matanda, tinignan ng ating bida ang kausap nito. Muling nagsalita ang matandang doktor, ikaw pumunta ka sa gastrointestinal surgery department kapag natapos ka na sa interning mo. Ano sa tingin mo? Sumagot naman ang ating bida, sorry po, may department na po ako na gustong puntahan. Sumagot ang doktor, talaga saan naman? Tumingin ang ating bida at sinabi, sa thoracic surgery department, sa isang kwarto sa isang operating room, makikita doon ang ilan doktor at nurse na mayroon inioperahan. Nagsalita ang doktor na walang iba kundi ang ating bida, bahagya pinagalitan ng tila isang bagong intern. Wala dito ang atensyon mo. So, sorry po. At muli may narinig itong boses, naramdaman nito ang tila sakit ng ulo na kumikirot sa kanyang sentido, it won't fade. Samobra ba ako? Wala akong oras para bigyan ng pansin ang sakit sa ulo ko. Lalo na kung gusto kong makakuha ng mga mata ng lawin kahit na mas mabilis. Muli lumabas ang system na kulay asul, you have obtained a new skill, active skill Eyes of a Hawk Levi. 1 During surgery, can accurately detect lesions around the surgery area. As level increases, visions get wider and more three-dimensional. Maximum level 15. You have obtained Eyes of a Hawk. Additional bonus for obtaining your first acquired skill will be applied, and an advanced skill will be gained. Habang nasa surgery ang ating bida, nakikita nito ang system, na siya lang mismo ang nakakakita. At bigla umayos ang pakiramdam nito. Tumigil ang sakit ng ulo ko. Muli may naalala ito. Ilang operasyon ang tulungan ko para kumita ng ganito. Subukan natin agad. At muli natigilan ito dahil sa lumabas na system kulay violet ito. Active skill Eyes of the Dragon Levi. 1 Optimal vision necessary for surgery is produced. Vision can be controlled at will be using the zoom in and zoom out modes. As level increase, a second special mode becomes available for use. Maximum level 15. Ha! Eyes of the Dragon. Muli ng konsentrasyon sa surgery ang ating bida. Ito kaya ang ibig sabihin ng advance na kasanayan. Bulong nito, muli ay may lumabas na system na kulay asul. Will you use the zoom in, out mode? Mula sa itaas ng ulo may lumabas ito mata na kulay dilaw. Muling bamulong ang boses, magsimula tayo sa pag-zoom in pagkatapos. Muli ay nagiba ang kulay nito. Walang paraan na nakikita ko ang mga maliliit na detalye ng mga uka sa dingding ng tiyan. Ang loop na ginagamit sa panahon ng mga operasyon ay hindi maihahambing dito. Sa kabilang banda, ang pag-zoom out ay maaaring makatulong sa pag-unawa sa sitwasyon ng mga organo o kapag kumukonekta sa mga nerbiyos. Mas mabilis, kahit medyo mabilis lang. At maya-maya lumipas ang gabi. Ang huli kong operation kagabi ay natapos ko ng ligtas at maayos. Ang aking trabaho bilang isang intern sa Departamento ng Gastrointestinal Surgery ay nagtatapos ngayon. Sa information ay nagpaalam na ang ating bida sa mga kasamahan doktor, at sabi naman ng isang doktor, good work Dr. Choi, yumuko naman ng ating bida, nagsalita naman ng isang nurse, Dr. Choi, aalis ka na ba ngayon? Pinuntahan din niya ang isa sa pasyente inoperahan niya, at nagpaalam din ito, Dr. Choi, hindi ka na bababalik. Sagot ng ating bida, maaring hindi na, dahil isa lang ako intern sa departamento ito. Pinuntahan din niya ang doktor na si Jung Mayungon, yumuko siya dito ng may paggalang okay. Sagot ng matandang doktor, at lumipas ang mga oras.
Habang hawak ang balikat nito nasabi nito sa sarili na malapit na kumatapos sa mga pollen ko. Pinuntahan niya ang isa ward at ang susunod ko ay, pagbukas niya ng kutinang nakatabing ay bahagya nagulat ito dahil gising ang kanyang pasyente pupuntahan na worry ay siya pa ang inaante. Doktor, sabi ng matanda si Granny, gising ka, anong pakiramdam ng katawan niyo po ngayon? Nahirapan ka na, Dr. Choi, sinabi ko na sa mga baliw na iyon na huwag pumunta, pero nagpumilit silang gumawa ng eksena. Ang panganay kong anak ang nagsabi sa kanila ng lokasyon ng ospital. I'm sorry nasaktan ka ba nila? Sumagot naman ang ating bida, ayos lang po ako Granny. Muling nagsalita ang matanda babae. Nga pala, totoo bang may pupuntahan ka ngayon? Sumagot naman ang ating bida. Opo, dahil intern ako, kailangan ko magpalipat-lipat ng lugar para matuto pa. Muling sumagot ang matandang babae nakakadismaya naman. Gusto kitang bata, ikaw ang pinakamahusay. Ha, napatawa naman ang ating bida. Sana may magawa ako para sa'yo. Dahil aalis ka agad, hindi na kita mabibigyan ng regalo, sabi ng matanda. Nag-isip ang ating bida habang ang kanya daliri ay nasa may banda bibig. Regalo, ngumiti ito at meron akong regalo na gusto kong matanggap. Muling sumagot ang matandang babae, kung ano man yan, sabihin mo lang. Kung ito ay abot kaya ko gagawin ko ang lahat. Then promise me na ibibigay mo talaga sa akin. Sagot ng ating bida, yes, of course. Sagot ni Granny at nagpinky swear pa sila. Ano ito? Sabihin mo na sa akin ng malinaw. Haha, ang Reg Along gusto kong matanggap. Tumingin ang ating bida ng nakangiti, at ang makita ko si Granny na nabubuhay ng napakahaba at malusog. From now on, dapat gumaling ka na, dapat puntahan mo na ang pangalawa mong anak at apo at ngumiti pa ito ng napakagwapo ang ating bida. Napatulala naman ang matanda at maya-maya ay bigla itong tumawa. Sinasabi mo ba sa akin, ang isang matandang lola na may cancer sa lungs, na magkaroon ng mahabang buhay? Kayo talagang mga kabataan siguradong napaka-greedy nyo. At habang nakaupo ang ating bida sa gilid ng kama, ibinaling ni Granny ang kanyang mukha sa kabilang side at tumulo ang mga luha nito. Tuloy pa rin sinabi na siguradong greedy ka. Sumagot naman ang ating bida. Opo Granny, lagi akong puno ng kasakiman. Ibibigay ko sa iyo ang Reg Along iyon, kaya, Doktor, magsikap at manatili kang malusog. Sabi ni Granny nang lumuluha at muli may system na lumabas na kulay asul ito. You have obtained a new title. Makikita na sa kama ang ating bida at si Granny na malungkot. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload, like and share nyo na din. Maraming salamat po.